Walang inilalabas na desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng mga petisyong inihain laban sa impeachment proceedings ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naniniwala si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na walang dahilan para hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Ito ay oras na bumoto ng pabor ang 1/3 ng House members sa resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment at endorso sa Senado. Ginawa nito ang pahayag matapos sabihin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court dahil tututulan nito ng ilang senador. We're positive and hopeful that there are no grounds why they should stop the Senate from convening to an impeachment court. I don't see any reason why they should stop the Senate from convening into an impeachment court. Dagdag pa nito, hanggat walang temporary restraining order o kahalintulad na desisyon ng Korte Suprema, dapat magtuloy-tuloy ang proseso ng impeachment. There's a constitutional duty to proceed. If there is no TRO and there is no directive to stop by way of an injunction, it only means that the constitutional duty to proceed must be observed, no? The only time that the Senate should stop is if the Supreme Court will be issuing either a TRO or an injunction. Si House Justice Panel Member at Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon naman, ipinauubaya ng sa Senado ang desisyon kung kailan magko-convene bilang isang impeachment court. We will take to the Senate to make that determination po. So whatever it is that they would want to do relating po to the impeachment as soon as it gets sent, we will respect the wisdom of the Senate naman. Muling nanindigan si Vice President Sara Duterte na walang matibay na batayan ang reklamong impeachment na inihain laman sa kanya. Sa isang panayam sa Vice Presidente kahapon, tinanong ito tungkol sa kanyang reaksyon hinggil sa pagboto ng ilang mambabatas pabor sa impeachment sa pangamba na baka balikan sila ni VP Sara kapag nahalal ito na maging susunod na Pangulo. Kung ako congressman ba, hindi ako nag-iisip kung vindictive ba yung tao o hindi. Pero unang-una, hindi niyo naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all yung nakalagay doon. Lahat yon parang, ano man tawag nung abogado sa kanila? Parang, so, kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. So, yun yung dapat na tinitingnan nila. May basehan ba ito? Wala. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Samantala, sinagot rin ng pangalawang Pangulo ang tungkol sa umano'y pangamba ng ilang mambabatas na hindi mabibigyan ng budget ang kanilang distrito kung hindi sila boboto pabor sa impeachment. Zero na talaga. Wala ng pera. Uy! Merong impeachment o wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang-MOOE sa mga congressman, hindi na magpa-function ang gobyerno. Hataw Balita ngayon! Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat na issue hinggil sa umano'y pagbato niya ng laptop sa isa sa kanyang mga abogado na si Attorney Michael Poa. Sa panayam sa Vice Presidente sa The Hague, Netherlands, sinabi nitong basurang chismis na ang mga ganitong issue na hindi na dapat pansinin. Ayon kay VP Sara, wala sa kanyang kasaysayan na nagtapon siya ng laptop sa kanyang kasamahan, empleyado o isang abogado.
Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. Ayon pa kay BP Sara, pilit lamang siyang pinasasama ng iba upang sirain ang kanyang imahe. Mga ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, ano pa ba? Bobo ako, pro-China ako, ano pa ba? Competent. Samantala, pinabulaanan din ni Attorney Powa na binato siya ng laptop ni BP Sara at tinawag itong fake news. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi na dapat pang patulan ng administrasyon ang mga taong naninira laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tugon ni BP Sara nang matanong hinggil sa kanyang reaksyon sa ginawang pagpapakulong sa dating broadcaster na si Jay Zonza at blogger na si Jeffrey K. Eric Celis na sinasabing nasa likod ng pagpapakalat ng fake medical bulletin ni PBBM. Ayon kay BP Duterte, masyadong sensitive anya ang mga taong naapektuhan pa ng opinyon ng maordinaryong mamamayan. Imbes na patulan, mas mainam anya kung pagtutuunan na lamang ng atensyon ng Pangulo kung papaano may ayos ang ating bayan. Masyadong sensitive ang mga ganyan na mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot. So that is the power of the individuals that they are going after. Kapag Pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo, hindi yung kung ano yung sinasabi ng mga tao. Bukas na sa publikong siyasati ng Report on Salaries and Allowances o ROSA na isinagawa ng Commission on Audit para sa taong 2025. Ang ROSA ay taunang ulat na ginagawa ng Commission on Audit upang ipakita at suriin ang mga tinatanggap na sahod, allowance, bonus at iba pang benepisyo ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Para sa mga opisyal ng gabinete ng Pangulo, nakakuha ng pinakamalaking sahod noong 2025 si Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr. na 6.66 million pesos. Sumunod naman ang dating Secretary ng Department of Justice at ngayong Ombudsman na si Jesus Crispin Remulla na sumahod ng 5.976 million pesos. Pumangatlo si Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment na mayroong 5.966 million pesos. Ikaapat si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na sumweldo naman ng 5.494 million pesos. Habang panglima si Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Secretary Jose Francisco Benitez na may 5.378 million pesos.
Top 6 sa may pinakamalaking sahod si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nakakuha ng 5.202 million pesos. 5.163 million pesos naman ang naging sweldo sa buong taon ng 2025 ni Health Secretary Teodoro Herbosa. Ikawalo si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na may 5.147 million pesos. Pangsyam sa listahan si Secretary Andres Centino na Presidential Advisor for Maritime Concerns na may 5 million pesos. Habang pangsampu naman si National Security Advisor Eduardo Año na may 4.97 million pesos. Bukod sa mga kalihim, kasama rin sa ino-audit ay ang mga natatanggap na sahod ng mga opisyal at board members ng government-owned or controlled corporation o GOCCs, water districts, state universities and colleges at iba pang ahensya ng gobyerno. Iniuulat ito ng COA upang mabantayan ang mga benepisyong natatanggap ng mga opisyal ng gobyerno na may iba't ibang mahalagang posisyon sa mga ahensya ng pamahalaan.